Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, samahan nyo akong subukan itong bagong Suzuki Fronx. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Itong video na to, susubukan natin itong Suzuki Fronx sa expressway, sa highway, long drive. So, kung gusto nyo ng full review nitong video na to, hantayin nyo na lang, or kung meron na, maglalagay na lang kami ng link dito sa ibabaw. Bago natin pag-usapan yung driving nga pala, so, pag-usapan lang natin ng konti yung sasakyan. Kasi yung styling nito, ang ganda no? Ang cute niyang tignan, pero siga at the same time, di ba? Parang cute na siga. Tapos yung size pa niya, compact lang, hindi compact class ha. Compact na yung hindi siya malaki. Ganun yung size niya. Pero kung nakikita niyo naman, no, kasya naman ako dito. Yung shoulder room ko, okay naman. Yung leg room ko, yung headroom ko, kasyang-kasya naman ako. Pero ang kinaganda kasi dito, yung size niya sa labas, hindi siya ganun kalakihan, no? Maganda tong gamitin lalo na sa city. So, madali siya i-park, madaling i-maneuver. Pero ito nga sa expressway tayo, no, kahit maliit siya, umaandar tayo ng 80 to 100 kilometers per hour, sobrang stable niya sa expressway speed. So ngayon, naka 80 kilometers per hour ang takbo ko. Ang tachometer ko, no, 1,500 RPM lang. So malamang, kung ganito lang ang takbo mo dito, no, tas malayuan, sobrang tipid nito. Ang sabi nga nila kanina, no, sa briefing namin, 27.98 kilometers per liter. Pero itong pagdadrive ko, no, papakita ko na sa inyo, mag-overtake tayo. So, hindi ako magtitipid dito sa pagdadrive natin na to. Ayan, mag-overtake ako. Yan, nag-downshift pa nga yung makina. 80, ngayon 100 tayo. So, yan, hindi ako magtitipid talaga. Ang aircon namin, naka 18 degrees Celsius. Lampas kalahati yung fan speed natin. Dalawa kaming nakasakay dito. Si Edward, kasama ko. Yan, hi ka naman, Edward. Yan, no. O, tapos meron kaming dalawang maleta, tag-isa kami, plus yung camera gear pa namin, pati may tripod pa kami. So yun lang yung dala natin ngayon. Tingnan natin kung kamusta ba. Sa speed, no, ayos na ayos yung speed nito kasi umaandar nga ako ng 100 kilometers per hour pero hindi hirap yung makina. So ang makina kasi nito, di ba, 1.5 liter na gasoline engine pero hindi siya hirap dahil naka 6-speed automatic transmission na siya. Doon sa GLX at saka sa SGX, ha, yung GL kasi niya naka 4-speed automatic. So kung city ka lang naman talaga, okay naman yung 4-speed automatic. Pero kung mag-expressway ka, kagaya ngayon, no, okay na okay to. Plus, meron pa tong mild hybrid system. Meron din tong auto start stop function na yun nga, dahil nga doon sa hybrid niya, pag kunwari may charge yung battery niya, tapos nag-idle ka, so namamatay yung makina niya, makakatipid ka ng gasolina lalo. Andar natin naman ngayon ay 90 kilometers per hour. So mga 1,800 yung RPM natin. So ilalagay ko na lang din sa 100. Yan. So ang 100 kilometers per hour, no, saktong 2,000 RPM. So matipid din yan basta hanggang 100 ka lang. Eh yun naman talaga, di ba? Pag nasa Pilipinas tayo, hanggang 100 kilometers per hour lang naman talaga yung speed limit natin. So saktong-sakto lang siya pang Pilipinas. Dito naman sa loob, no, medyo kakaiba rin yung mga kulay dito kasi hindi yung ordinaryong black lang. Dito, meron siyang black na mga hard plastics, meron siyang silver accents, merong parang medyo bronze na matte, tapos meron pang burgundy na accents, pati itong mga upuan. So medyo social ang dating niya dito sa loob. Pero habang nagmamaneho ngayon sa expressway, no, maganda yung insulation nito, yung NVH nito kasi komportable dito sa loob. Tahimik, yung gulong hindi masyado, pero ang takbo ko mga 80 na, oh. Marami rin tong screen kasi yung instrument cluster natin, meron siyang multi-information display sa gitna. Pero meron pa tong 9-inch na infotainment system na merong Apple CarPlay at Android Auto. Plus, meron pa siyang isang additional na screen, no? Meron kasi itong heads-up display. Nakikita mo doon sa heads-up display yung speed, yung adaptive cruise control, makikita mo doon yung distance mo sa sasakyan sa unahan. So yun nga, yun yung isa pang bago dito sa Suzuki. Yung kanyang SSS, hindi Social Security System, kundi
Suzuki Safety Support. So bago to sa Fronx. Hindi pala, bago sa buong Suzuki kasi first time nilang maglabas ng ganitong active safety system. Ano ba yung mga kasama nun? Una, syempre yung adaptive cruise control na gagamitin ko na ngayon. Yan, para habang nagmamaneho ako, hindi na ako mahirapan. Iba nga pala ang tawag nila, hindi adaptive cruise control, active cruise control. So, adaptive cruise control din yun. Yun na nga, gamit ko na siya ngayon. No? Sinet ko lang siya ng 90 kilometers per hour. Umaandar tayo dito sa expressway. Pero hindi 90 kilometers per hour yung andar natin ngayon. Ang andar lang natin ay 65 kilometers per hour. Kasi nga, ang active cruise control, pag bumabagal yung sasakyan mo sa unahan, babagal din siya. So, hindi mo bubungguin yung sasakyan sa unahan mo. Unlike dun sa mga ordinary na cruise control na pag sinet mo ng 90, talagang 90 siya kahit mabunggo ka. Maganda kasi to kasi hindi na siya nakakapagod mag-drive sa expressway. Hawakan mo lang yung manibela, tapos siya na yung bahala. Ito, ang set distance ko pa yung sagad na pinakamalapit. So, tamang-tama lang yung distansya niya sa susunod na sasakyan. Kaya, alam mo yun, yung meron pa rin akong safety sense. Kasi malayo Tapos pag namreno kasi yung sasakyan sa unahan, nararamdaman ko na agad tong Fronx na namemreno na rin siya. Kaya hindi ako kinakabahan na gamitin yung active cruise control niya. So, very good. Maliban sa active cruise control, no, marami pa to. Yung mga emergency braking, yung mga lane keep system. So, lagay na lang natin dito sa screen kung ano-ano pa yung iba na yun kasi medyo marami at wala akong kodigo. Nandun pala kay Edward. Ang infotainment system naman, kumpleto rin kasi meron nga siyang Android Auto at saka Apple CarPlay. Ang aircon, automatic climate control. Pero ang standout feature talaga sa akin dito, no, yung performance niya dito sa expressway. Kasi kahit maliit yung makina talaga niya, maganda yung mix ng 6-speed automatic transmission. Tapos hindi ring jarring yung mga yung shifting niya. Swabing-swabe lang. Tapos yung sa stability kasi niya, no, habang umaandar tayo, parang malaking kotse rin yung dala mo. Hindi siya yung nakakatakot kasi yung iba, di ba, iniisip nila, pag maliit yung sasakyan, medyo tagilid sila kasi pag expressway, kaganyan. May mga bus, may truck na dumadaan sa tabi, no, baka mamaya hanginin. Pero dito kasi, yung feeling niya, no, hindi mo mararamdaman yung crosswinds, yung mga truck na dumadaan dito sa mga gilid, kahit overtaken ka, hindi mo nararamdaman. Kaya secure na secure yung feeling dito habang nagmamaneho ka. So yan, hayaan ko na lang din siyang cruise control. Yan. So automatic na rin tayo nag-accelerate ngayon dahil sa active cruise control. So sinet ko lang 90 kilometers per hour. Kaya tatabi na tayo ulit dito sa right side. Yan. Kasi hindi tayo nagro-road hogging. Kaya shoutout ulit dyan, no, sa mga mahilig bumabad sa overtaking lane. Pwede bang pakitabi-tabi yung sasakyan nyo? Ang swabe talaga nung active cruise control. Bakit ba? May kakawayan ka. Ha? Ay, si pala to? Si Doc Kim. Shout out natin, no? Yung sila Doc Kim pala yun. Nakita pa tayo nun. Ang sarap ipang road trip nitong Fronx, seryoso. Pumunta kasi kami dito sa Pawikan Conservation Center sa Morong, Bataan. So puro twisties pala dito, no? Pero tuwang-tuwa ako sa Fronx kasi talaga namang pag lumiliko ka, kapit na kapit ka sa kalsada. At ang ganda-ganda pa nung manual mode niya kasi ang bilis niyang mag-shift. So pag pindot mong ganyan, pack shift na kaagad. So yun nga, masyado yata ako nag-enjoy. Anyway, ito nga yung advantage kung meron kang sasakyan kagaya ng Fronx. Makakapunta ka sa mga malalayong lugar kagaya nito. May dagat. At saka syempre, yun nga, pawikan conservation to. So makikita namin yung mga life cycle ng pawikan, kung paano ba silang dumadami, paano ba silang masisave. Ano nga ba ang masasabi ko ngayon sa Suzuki Fronx? So maliban sa madaling gamitin sa city dahil nga sa compact na size niya, sa fuel efficiency dahil sa hybrid, napakasarap din itong paglaruan dito sa mga mountain roads kagaya ng dinadaanan natin ngayon. Kasi ang ganda-ganda niyang i-turn, plus yung suspension pa niya, no, kahit may mga lubak-lubak, maganda, compliant siya. So very good na very good sa akin yon.
Plus yung mga additional tech kagaya ng Active Cruise Control, Android Auto, Apple CarPlay. So lahat naman na nanghahanapin mo nandito na Kaya kung naghahanap kayo ng sasakyan na kagaya ng mga sinabi ko, pumunta na kayo sa malapit na Suzuki sa inyo at i-test drive nyo rin tong Suzuki Fronx. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem. RIT, riding